Hi guys, good evening na ba? 6 minutes na lang, magsi-6 na. So, good evening, happy evening. Today is, kung hindi ako nagkakamali, October, ano nga ba, 17 na nga ba guys? Okay, abang binibilang natin, alamin natin na pero kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe, paki-share, paki-like, paki-hit na rin ang notification bell for more videos to come para ma-update ka sa mga i-upload kong videos. Okay, gaya nga ng sinabi ko, more or less, no? Because nga na demonetize yung ating channel, might as well sundin natin si YT at medyo napasarap tayo sa pag-upload ng mga hiniram nating videos, no, na hindi naman copyrighted, no? Hindi naman copyrighted yung mga videos na in-upload natin. Actually mga news yun about our president, kung ano yung mga ginagawa niya, at yung regarding sa military, yan, military updates, Philippine military updates, ayun yung mga ina-upload natin na videos. Yun nga lang, ang gusto kasi ni YT guys ay meron tayong ginagawang kahit na kaunti or minimal na reaction o pagbabago. Gusto niya yung galing sa atin mismo, no, yung nakikita niya sa ating YouTube channel. Okay, tapos meron pa tayong mga na-upload na talagang hindi atin na nagwa-viral. Okay, like for example yung pagkilala natin in honor and memory of Mayor Edward Hagedorn nung siya ay namatay. Nire-upload natin yung pelikula na ginawa ni FPJ for him, no, yung life story ni Mayor Edward Hagedorn, no, bilang pagkilala natin sa kanyang pagiging butihing congressman and mayor ng Puerto Princesa. Nire-upload natin yun nung siya ay mamatay. Actually 2 weeks ago, hindi ako nagkakamali, or 3 weeks ago. At yun, nag-viral. Actually, bago tayo masuspend, naka 102,000 na siya, no, na views. Hindi ko lang alam kung ano na ngayon, baka nga 103,000 na. Anyway, ganun po talaga. At magko-comply tayo. At hindi naman tayo totally tinanggal, or hindi naman totally tinanggal ang ating channel, no, na wala lang yung ating monetization. Hindi na tayo ma-monetize. Okay, so news kanina habang nagbabrowse ako sa aking FB, itong isang ating kaibigan na anchorman, no, wag na natin banggitin yung pangalan at yung kanyang program o channel. Okay, pero nasa government channel siya ngayon. Meron siyang ibinalita sa atin kanina na nakita natin, napakinggan natin, na medyo nakakatawag ng pansin, ika nga. Yun, ang layo ng
May ba tayo? Malayo ng petsa ko kanina. 16, 17 ang pinag-iisipan ko. 20 na nga pala guys. Ayaw ko pa tumanda. Okay? Medyo madilim, pagtyagaan nyo ako. Ano yung narinig natin kanina guys? Yung regarding po sa sitwasyon ngayon ng China, no? Particular ng kanilang presidente. Although, after natin marinig yung komentaryong yun ng ating iniidolo na news anchor ay nag-research muna tayo bago tayo mag video na ganito o mag-vlog. Actually, it is vlog 166 kung di ako nagkakamali. Okay? Again, today is October 20, 2023. Thanks God it's Friday, no? At ingat-ingat sa mga nagbabalak na lumabas. Okay? Tipid-tipid. Dapat lagi nating maalala yung itinuro sa atin ng pandemya, no? Hindi natin alam kung kailan ulit tatama. Kung meron pa, sana wala na. Pero alam naman natin ang mundo ay hindi na ganun, no? Na makapakabawi sa kanyang pagiging isang mabuting kalagayan. Okay? So yun nga, yung kalagayan ng China ngayon, no? Nag-research tayo at true enough, half of dun sa kanya sinasabi ay may mga nagko-comment regarding nga sa hindi magandang sitwasyon ng ekonomiya ng China ngayon. Issue still corruption, no? Although kanina may nabasa din ako sa, pwede nyo naman i-search sa Google, no? May nabasa din ako na na-elect muli itong si Xi Jinping, yung presidente ng China, as General Secretary ng kanyang Communist Party, yung China Communist Party, at chairman ng China Military something, hindi ko maalala yung tawag, no? Kanina yan, nabasa ko ilang hours ago, ang sabi doon sa balita. Although may nabasa din ako according dun sa isang research agency, sinasabi nga sa iba't ibang bansa na unpopular ngayon itong si Xi Jinping. Maybe because ang aking opinion dito guys ay may epekto yung ginagawa nating pag-iingay ng ating gobyerno sa ginagawang pambubuli, no, ng Chinese military, Coast Guard sa ating mga fishermen, no, sa ating mga mangingisda, sa nangyayari sa West Philippine Sea, yung ating mga resupply mission, no, yung pag-aangkin nila sa ating ilang mga pag-aangkin nila sa bahagi natin sa dyan sa West Philippine Sea, no, dahil doon ay tsaka syempre yung nangyayari ngayon sa Taiwan, yung plano nilang pag-invade sa Taiwan ay nakakuha rin ng malaking simpansya sa iba't ibang gobyerno o tao sa buong mundo. Alam nyo, ang isang bansa, kahit na ito pa ay superpower na tinatawag, na isa dyan ay ang China, nakadepende rin naman sila sa ang kanilang ekonomiya sa takbo ng mga business ng iba't ibang malaking company nila, ng bansa nila, no? Ng mga businessman nila sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. No, kapag ka humina yung mga business na yan ng mga Chinese sa iba't ibang panig ng mundo, naapektuhan yung ekonomiya din ng China, no, bumabaksak. Kaya nga yan din ang ginagawa ng ating
presidente ngayon nangliligaw, no, ng iba't ibang mga investor from different countries na magtiwala sa ating bansa o pagtiwalaan yung iba't ibang mga business ventures o businessman or company na mag-invest sa kanilang mga bansa is para lumago yung ating ekonomiya. Okay? So sa madalit salita, yung simpatsya na nakuha natin sa international community, sa global community, sa ginagawang pambubuli ng China ay nakaapekto sa kanila ng malaki, no? Sa kanilang ekonomiya, no? At bahagi nun nagiging unpopular yung kanilang presidente na si Xi Jinping. Bagamat majority pa rin sa kanila, no, sa bansa nila, actually tawag dito, nagtala ng kasaysayan itong kanilang presidente, no, na isa sa mahusay na leader, isa sa mga nakalawang termino bilang General Secretary ng kanilang Communist Party, no, nakatatlong termino na bilang presidente, no, pangalawa lang yung kanina sa kasaysayan nila ng leader, sunod kay Mao, no, base do sa aking pagre-research. At pangatlo naman, no, na nakakatatlo pa lang na termino bilang presidente. So pero sabi nga sa international community, hindi nagiging maganda yung kanilang imahe sa ginagawa nilang pambubuli sa atin. So nagbubunga yung ating pag-iingay, lalo na yung ginawang obserbasyon mismo ng dati nating DFA secretary na naging ambassador representative din ng ating bansa sa UN, na si Teddy Boy Locsin, na siya mismo, oh, nakita niya kung paano hinaras ng China, ng Navy ng China, ang barkong sinasakyan niya nung siya ay pumalaot sa West Philippine Sea. So doon pa lang, no, nakakuha tayo ng malaking simpatya. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi sila masyadong nagre-react ngayon, hindi sila masyadong nagsasalita ngayon. Tayo ang nagsasalita sa ginagawa nila. Tahimik sila maging sa komento nila regarding sa Israel, sa Hamas, kung saan ba sila papanig. Actually neutral nga eh. Yung iba ko nakikitang comment ng kanilang presidente na dapat ayusin, na ganito ganyan. Although yung kanilang suporta ay nasa Palestina dahil kasama sila ng Russia, Iran, yan, na nakasuporta sa Palestina. Pero kasi ang Hamas ay hindi ang Palestina, no? Dapat natin maintindihan yon, no? Although yung Hamas ay mga tinatawag nating mamamayan ng Palestina, pero ang Hamas ay hindi ang Palestina, no? Nadaramay lang sa ginagawa ng Hamas na hindi maganda, no? Kaya yon. Okay, so much for that. Overall opinion natin, sa kasalukuyan medyo hindi maganda ang nagiging imahe ng Chinese government, lalo na ng kanilang presidente sa international community, maging sa kanyang bansa, dahil sa mga nangyayari sa kanila na bunga ng climate change, hindi na daw natututukan dahil sa mga ginagawa sa nila sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, so yun, no, more or less may katotohanan yung sinasabi ng ating kaibigan na narinig natin kanina. At bahagi din naman ng ating pagbabasa, pagre-research, ay masasabi natin kahit paano may katotohanan na medyo sa kasalukuyan ay hindi popular yung presidente ng China sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga karating bansa, na tulad ng tinatawag natin pambubuli. Okay, kaya no to bullying,
Kahit sa pampanig ng mundo yan, kahit sa pampanig ng komunidad yan, kahit sa loob pa yan ng sarili ng tahanan, hindi katanggap-tanggap ang pagbubuhay. Na po? Kaya nga kahit yung iba nilang mga mamamayan, yung mga Chinese community dito sa Pilipinas, ayaw din nila yung ginagawa ng kanilang Chinese Navy sa ating Philippine Navy at mga mangingisda dyan sa Unisyon, sa Pag-asa, no? sa Kalayaan Island, o sa tinatawag nating West Philippine Sea. Okay, so yan po muna mga kasama, mga kapadswin. Salamat po sa inyong pakikinig, pakipagtiyagaan nyo po ako, no? At babalitaan ko kayo, no, sa mga ilang kaganapan o news event sa ating bansa. Tingnan natin kung makapagbigay tayo ng komento doon sa pangyayari sa Cagayan de Oro na kinasasangkutan ng dalawang pastor, no? Okay, salamat sa pagtitiyaga bagamat madilim. Ha? At salamat sa suporta. Bye. As I said, always smile.